Ang mga tren ay naging popular na paraan ng transportasyon sa loob ng maraming siglo dahil isa sila sa mga kailangan para magkaroon ng progresibong lipunan. Sa bawat rutang daraanan ng tren ay doon din dadaan ang malaking pagbabago. Ganyan ang naging paniniwala ng iba sa atin. Pero ang hindi alam ng karamihan, minsan sa ating kasaysayan, kakaiba ang naging imahe ng tren para sa mga Pilipino at Amerikano, naging bihag ng mga Hapon. Isa itong mapait na kahapon at madaling nakabanata ng kanilang buhay. Papaano nga ba nahantong sa ganitong kalagayan ang ating mga bayani? Ano ang punot dulo? Tara na't samahan sa biyahe ng nakaraan. Ikawalo ng Disyembre, 1941, nagsimula ang pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Kaisa ng Enero 1942, nagsimula ang pag-atake sa Bataan. Kulang-kulang 76,000 Pilipino at Amerikanong sundalo ang lumaban, na kung saan ang marami sa kanila ay gutom at may sakit dahil sa kakulangan ng kagamitan. Kasyam ng Abril 1942, isinuko ni American General Edward King, commander ng Allied Ground Troops sa Bataan, ang paglaban sa pwersa ng mga Hapon. Ngunit ang hindi inaasahan ng mga Hapon ay ang dami ng mga prisoners of war na kanilang kailangan dalhin. Kaya't pinagmarcha na lamang sila ng 16 na milya sa loob ng 6 na araw nang walang pahinga, tubig o pagkain. Ito ang naging ruta ng Bataan Death March. Pagkatapos mapabagsak ng mga Hapon ang mga sundalong Pilipino at Amerikano noong 1942, ay pinalakad sila mula rito sa Maribeles, Bataan hanggang sa San Fernando, at mula rito ay pinasakay sila ng tren patungo sa Capas at muling pinaglakad patungo sa kanilang piitan sa Campo de Mel. Dito, aktual nating makikita ang tren o bagon na ginamit noon ng mga Hapon upang ipadala ang mga Pilipino at Amerikanong prisoners of war mula San Fernando hanggang Capas. Tara, tignan natin sa loob. Imagine, pinagkasya nila dito ang 60 hanggang 100 katao. Nakakakilabot kung iisipin kung gaano kahirap yung pinagdaanan ng mga Pilipino at mga Amerikanong prisoners noon. 100 tao ang nakapaloob dito. Walang kabinta-bintana, sarado ang pintong ng bagon. At ang tanging source of air na lang nila ay yung mga maliliit na siwang. Tama ka dyan, partner. Tanging mga siwang na lamang na ito ang nagsisilbing daluyan ng kanilang hangin. At sinasabi din nila na maraming Pilipino at mga Amerikano ang namatay dahil sa kakulangan ng hangin. At yung pagkakaroon nila ng sakit at yung dagdag pa dyan yung pagod at gutom na kanilang dinanas. Dito sa kinatatayon ko ngayon, ang mismong lokasyon ng daang bakal na binaybay ng tren, dulan ang mga Pilipino at Amerikanong preso mula sa San Fernando hanggang dito sa Capas. Ito ang orihinal na sahig ng istasyon ng tren, at dito sa aking kanan, dito nakapwesto ang mga dating release ng tren, at kung inyong mapapansin, wala na kayo nakikitang bakas ng
daanan ng tren dahil ito ay tinayuan na ng mga bahay at ng mga konkretong daanan. Habang nag-iikot kami mula sa lumang estasyon na ito, napagalaman namin sa mga residente rito na ng ibang bahagi ng riles ng tren ay posibleng naibenta na at ang tanging pundasyon ng silong na ito ang natitirang bahagi ng riles ng tren. Habang nagmimerienda ang aming team, naibahagi ng tindero ang kanyang kwento ukol sa kanyang nahukay na pako at aming napaggalaman na ang pako pala na ito ay ginamit para sa trabyesa ng riles ng tren. Sa patuloy namin pagsuyod sa riles ng tren, aming nakita ang daang bakal na ito na pinatungan ng konkreto upang maging daan ng mga residente. At kung inyo mapapansin, sa tagal na ng panahon nangalawang na ang bakal at nabubulok na ang mga tabyas. Ngunit ang tibay nito ay hindi makakaila sapagkat pagpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong nagagamit. Gaano nga ba kahalaga ang kasaysayan? Dapat nga ba natin ito pangalagaan? Ito ang mga tanong na aming napagtanto ng aming binisita ang nakaraan. At oo, alam kong kasama ito sa mga maditilim na parte ng ating kasaysayan. Ngunit, hindi ba ito ay magiging palatandaan din kung gaano nakalayo ang ating narating? Na kung saan ang dating kalaban ay ngayon atin ng kaibigan. Kaya nakapanlulung makita ang mga parte ng kasaysayang hindi man lamang napangalagaan. Ang gandang hindi man lamang natin nasisilayan sa kasalukuyan.